Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-326 na kabanata. Ang mga bagong kakampi. Ang mga tao ay hindi kilala kung sino si Alex Ambrose o nag-aalala sa pagkamatay ng dating pinuno. Si Celeste ay nagdesisyon na ito ay isang magandang idea at pagkakataon upang tipunin ang mga gangsters sa Appalachian region ng magkakasama. At magkakaroon ng opisyal na statement. Ang kanyang mga salita ay nakapagpabigles sa lahat. Hindi nila naiintindihan kung paano ipinasa ni Georgina ang kanyang pagiging pinuno sa isang estrangherong lalaki. Bagaman ang mga disipulo ay nabigla, walang naglakas loob sumalungat. Ang ibang mga gangsters ay nagbulungan sa isa't isa tungkol sa narinig na balita. Ano ang ibig sabihin para sa Moon Society? Tingnan nyo, ito ay ang singsing ni Master Georgina, at siya mismo ang nagbigay nito. Sa mahinang boses, sinabi ni Celeste kay Alex. Mr. Alex, pakiusap ipakita mo ang singsing sa aming kapatiran. Itinaas ni Alex ang kanyang kamay, ang singsing ng pinuno ay nasa kanyang daliri. Ang emerald green light na kumikinang sa ilalim ng madilim na gabi. Iyon ba talaga ang singsing ng pinuno, bulong ng isang gangsters na hindi makapaniwala. Batiin ang bagong pinuno, sigaw ng lahat ng gangster na nagkakaisa. Lumapit kayo at tingnan ang bagong pinuno, excited na wika ni Celeste. Nang makita ng mga disipulo ang singsing, lahat sila ay sumang-ayon na itong malakas na lalaki, ang bago nilang pinuno. Ilang sandali pa, mahigit 700 disipulo na mga babae ang lumungod upang magpakita ng respeto. Maligayang pagdating pinuno, bati nilang lahat. Wala pang lumuluhod na maraming tao kay Alex. Lahat kayo ay tumayo, mabilis niyang sabi. Ang ating pinuno ay inutusan na kayong lahat ay tumayo, malakas na ulit ni Celeste sa mensahe ni Alex. Pero ang mga disipulo ay nabigla sa narinig at nanatiling nakaluhod. Paano na ang dati nating pinuno? Biglang sigaw na tanong ng isang maiden. Si Georgina ay mahal na mahal ang kanyang mga disipulo. Hindi na nila ito nakikita ilang buwan na, at lahat sila ay nag-aalala. Ang pag-iisip sa pagkamatay ni Georgina at Sora ay nakapagpalungkot kay Alex. Alam niyang dapat ipaalam, ang sinapit nito, sa mga disipulo. Si Georgina ay nakipaglaban sa Washington DC, sa isang malapit sa kanya, nakasabayan niyang nag-ensayo. Ito ay si Sora. Siya at si Sora ay parehong namatay, sagot ni Alex. Ang balita ay parang isang kidlat na tumama sa mga tao. Ang mga maidens ay nabigla. Sila ay hindi napigil ang umiyak. Ang bawat disipulo ay inaalala ang mapagmahal nilang pinuno, at ang kanilang oras na kasama ito. Pagkatapos ng ilang sandali, binasag ni Celeste ang katahimikan. Mga kapatid, ang dati nating pinuno ay namayapa na. Pero nakakita siya ng higit na pinuno para sa atin. Sa ilalim ng pamumuno ng bagong master. Ibabalik natin ang ating palasyo sa dati nitong kalagayan, na pagiging masaya at masagana. Ang bago nating pinuno ay may sasabihin. Tinapos na ni Celeste ang pagsasalita, at nag-focus na ang mga disipulo kay Alex. Ang mga tao ay tahimik na nakikinig, habang nililibang ni Alex ang mga ito tungkol sa pagkamatay ng kanilang pinuno, at sinigurado ang kanyang dedikasyon sa kanyang bagong posisyon. Katulad ito ng una niyang makilala ang 4 na mga maidens. Maliwanag na halos lahat ay nakumbinsi ni Alex na nababagay siya sa tungkulin. Kahit na ang mga maliit na bilang ay may pag-aalinlangan. Pakiramdam nila ay ito ang pinakamagandang gawin, ang magtiwala sa bago nilang pinuno, at sa mga plano sa hinaharap. Ang resulta, walang nagsalita laban sa kanya, at siya ay nagpatuloy. Simula ngayon, ang boses niya ay naririnig ng buong crowd. Lahat kayo ay ikinukonsidere bilang kakampi ng Moon Society. Kung may mga gang na maghahasik ng kasamaan dito sa ating bansa, ang kapatiran ng Palasyo ng Buwan ay makikipagkaisa sa inyo upang talunin sila. Oo, may mga oras din na kailangan namin kayong tawagin upang tulungan kami. Kung may mga gang na aatake sa inyo, ang aming palasyo ay hindi mauupo at manunood. Ibibigay namin sa inyo ang suporta. Walang tatanggi sa ganoon kagandang alok na maging kasangga ang samahan ng mga maidens na isa sa mga may hindi matatawarang abilidad. At ang pangako ng mga mandirigma ay mabuti, at malakas katulad ni Alex.
Ito ay malaking tulong sa lahat ng gang, naguguluhin ng iba sa hinaharap. Nang makita ang lahat na kontento, si Alex ay nagpasya. Magtayo tayo ngayon ng samahan dito. Tatawagin natin itong Appalachian Alliance. Sumigaw ang ilang gang leader. Oo, pumapayag kami. Pumapayag kami sa mungkahi ni Mr. Alex. Pagkatapos ang lahat ng tao ay nag-cheer. Mahabang buhay sa lahat ng kaanib. Ang Appalachian Alliance ay magiging isang puwersa na hindi mapipigilan. Huwag na kayong lumungod pa, wika ni Alex sa mga bagong gang members na nakaluwag pa rin. Ngayon lahat kayo ay miyembro na ng ating samahan. Kailangan nating gamutin ang lahat ng sugat at na injury, mula man sa palasyo o sa mga bagong kakampi. Pagkasabi ni Alex, lahat ay dahan-dahan tumayo, at nabibigla pa rin. Hindi sila makapaniwala na sila ay handang tulungan ni Alex, pagkatapos nilang atakehin ang palasyo. Celeste, sabihin mo sa mga tao na lahat sila ay pumasok sa loob, masyadong malamig dito. Utos ni Alex. Opo, kamahalan. Inutusan ni Celeste ang ibang mga maiden na buksan ang pinto ng palasyo, at papasukin ang lahat ng tao sa loob. Si Calisto at ang iba pa ay tumulong din. Ginabayan ang mga tao papusak sa mainit na palasyo. Nang sandaling iyon, naalala ni Alex si Debbie, na nakatago sa ilalim ng puno, at mabilis na tumakbo upang puntahan ito. Si Debbie ay wala pa ring malay, at nanginginig ng bahagya ang katawan. Nang makarating, binuhat ito ni Alex at ipinasan, pabalik sa palasyo. Mabilis siyang nakakita ng bakanteng kwarto at inilapag si Debbie sa kama. Bagaman si Debbie ay natutulog, nakikita ni Alex ang miserableng ekspresyon nito sa mukha. Ang mukha nito ay maputle muli. Kahit sa loob ng mainit na silid, si Debbie ay nanginginig. Ilang sandali si Celeste ay pumasok sa kwarto, at mabilis na napansin ang kondisyon ni Debbie. Mr. Alex, ang orchids. Kailangan niya ang espesyal na orchid. Ipapadala ko ang aking mga disipulo upang hanapin ito sa Appalachian Mountains. Mabilis siyang lumabas. Hindi nagtagal ang kanyang mga sinabi ay kumalat sa palasyo. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala ng inyong kasiyahan, pero ang kasintahan ng ating pinuno ay nasa panganib. Sa bundok may tumutubo na espesyal na orchids. Kailangan nating makita ang isa dito na may 1,000 taon, upang mailigtas ang buhay nito. Ang lahat ng hindi nasaktan na disipulo ay mabilis na tumayo at nagtungo sa bundok. Maghanap kayo ng orchids hanggat kaya nyo, at dalhin dito sa palasyo. Si Alex ay naupo sa tabi ni Debbie at hinawakan ang kamay. Debbie, ang lahat ay magiging maayos, patuloy na bulong niya. Lahat sila ay nagpunta sa Appalachian Mountains upang humanap ng orchids. Hindi magtatagal magiging maayos ka. Nakaramdam ng panlulumo habang nakatingin dito. Ang mahiwagang orchids na lang ang makakapagligtas kay Debbie, sa isip niya. Mabilis na lumipas ang 1 oras. 2 oras. Ang bukang liwayway ay malapit nang makita. Sa wakas may mga bumalik na. Marami ang gustong pumunta sa bundok upang hanapin ang orchid, mga maidens at mga gangsters. Nang marinig nila ang mga sinabi ni Celeste, mahigit 1,000 hindi nasugatan ang nawala, upang maghanap ng orchid sa Appalachian Mountains, para kay Alex. Bagaman sila ay nakakuha ng orchids, nahirapan sila na mahanap ang makalulunas kay Debbie. Ang bawat orchids ay maliit o masyado pang bata. Wala ang espesyal na orchids. Sa wakas ang leader ng Grizzlies gang ay dumating at pumasok. Ito ay may dalang malaking orchids sa kamay. Ito ang orchids na may ilang libong tanda. Wika ni Celeste, na nakatingin sa bulaklak na humahanga, at nagtataka. Dalhin mo dito, masayang utos ni Alex. Kinuha niya ito. Celeste, paano natin gagamitin ang orchids? Tanong niya. Ang orchid ay kailangan pakuluan o ihalo sa sabaw. Pagkatapos ay pwede nang kainan ni Miss Debbie. Wika ni Celeste. Ito ang ginawa ni Georgine noong siya ay na-injury. Pakiusap gawin muna ito, wika ni Alex na hindi na makapaghintay. Kung kakain siya ng sobra, hindi niya makakayanan. Kaunti lamang ang kailangan, wika ni Celeste. Ang epekto ng bulaklak ay malakas. Kung bibigyan mo siya ng sobra, siya ay mamamatay. Hindi nagtagal bumalik ito na may dalang mangkok ng sabaw. Pinuno ito na. Ikaw at si Miss Debbie ay kailangan humigop. Kinuha ni Alex ang isa, at tinulungan si Debbie na umupo sa kama. Maingat niyang pinakain ito.
Pagkatapos kumain, ang pilak mata nito ay gumalaw at si Debbie mismo, ay hindi makapaniwala. Nag-aalalang pinanood ito ni Alex, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Pero nang makita niya ang maputli nitong mukha, na naging mamula-mula, at nakabawi sa malusog na kulay. Nakahinga siya ng maluwang. Ang mga mata nito ay tuluyan ng bumukas. Ika-327 na kabanata. Ang pagpapagaling sa lahat. Debbie, naririnig mo ba ako? Wika ni Alex sa mahinang boses. Alex, nagtataka na tingin ni Debbie dito. Hindi siya makapaniwala na siya ay buhay pa rin. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Tanong ni Alex. Maayos, at mas malakas kaysa dati. Pero medyo nahihilo pa rin ako, sagot niya pagkatapos ng ilang sandali. Huwag kang mag-alala, Miss Debbie, ito ay magandang palatandaan. Ibig sabihin ikaw ay bumubuti na, wika ni Celeste. Isang matandang lalaki ang nasa edad 50 ang lumapit. Ito ay ang doktor ng foreign gang. Ang kakayahan nito sa panggagamot ay bihasa. Ipinakilala ito ni Celeste. Narito siya upang suriin si Miss Debbie. Pakiusap, suriin niyo siya. Nabigyan siya ng lason, na black poison water, wika ni Alex. Opo, kamahalin. Ang doktor ay nagpunta sa gilid ng kama. Tumingin ito sa mukha ni Debbie, at sinuri ang pulso, at sinabi. Wala ka nang dapat ipag-alala pa, Miss Debbie. Ang pulso mo ay normal na. Ibig sabihin ang mga lason sa katawan mo ay naglaho na. May mga kaunting bakas na lang ang natitira. Pero pagkatapos ng ilang pahinga, siya ay makakabalik na sa kanyang sarili. Magaling si Alex ay sobrang saya. Debbie, naririnig mo na ba ako? Ang lason sa iyong katawan ay nawala na. Hindi ni Alex mapigilan ang sarili sa pagiging galak. Ngayon ligtas ka na, mahiga ka at magpahinga. Kinuha niya ang isa pang bowls at humigop. Ito ay masarap, matamis, at mabilis niya itong inubos. Si Alex at Celeste ay lumabas ng kwarto. Ang palasyo ay may magandang hardin, gusaling pamista, dumadaloy na tubig, kakaibang mga bato, at kung ano-ano pa. Ito ay puno ng kagandahan at kamangha-mangha. Bagaman ang lugar ay may traditional design, ang lahat ng kwarto ay mayroong makabagong kagamitan, appliances katulad ng air conditioner, at heater. Tiyak na walang kakulangan sa pera sa palasyo ng Moon Maiden. Kahit ano ang kailangan nila, ay kaya nilang bilihin. Sinabi rin ni Alex na bigyan ang lahat ng tao ng soup na gawa sa orchid. Pagkatapos tanungin si Celeste, nalaman niya na ito ay nagluto sa malaking palayok. Lahat ng bisita sa palasyo ay nabigyan ng sariling soup. Ang pagkain dito ay mabilis na nakapag-recover ng kanilang mga injuries. Ang orchids ng Appalachian Mountains ay hindi pwedeng magtagal. Nang makakain na si Miss Debbie, ibinigay na ito sa lahat upang hindi masayang. Mr. Alex, hindi ka ba galit sa akin? Tanong ni Celeste. Sa totoo lang si Alex ay masaya. At tumingin siya dito na puno ng saya ang kanyang puso. Pero gusto niya maging kasiyahan ito. Kaya nagpanggap siya na hindi natutuwa. Ang takot ay mabilis na nakita sa kanyang mukha nang itaas ni Alex ang kamay. Tinakpan ni Celeste ang dalawang tainga, at pumikit. Gayunpaman ang sampal na kanyang inaasahan ay hindi dumating. Bahagya itong napatalon nang naramdaman nito ang kamay na nakapatong sa kanyang ulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, at nakita si Alex na nakangiti sa kanya. Naiintindihan niya na binibiro siya nito. Mr. Alex, ang sama mo. Tinakot mo ako. Akala ko ay galit ka, wika ni Celeste, na kalahating galit, at kalahating nakahinga ng maluwang. Ano, ang lakas ng loob mo sabihan ang iyong pinuno na masama, si Alex ay tumawa. Pasensya na po, pinuno. Sa ilang sandali, biglang nakalimutan ni Celeste ang kanyang lugar. Siya ay isang katulong. Hindi niya dapat pinagsasalitaan ng ganoon ang pinuno ng kanilang palasyo. Si Alex ay tumawa muli. Makulit na babae, tara na, at tingnan si Callisto at ang iba pa. Tumalikod si Alex at naglakad. Tumingin si Celeste sa likod nito at nakaramdam ng kasiyahan. Marahan niyang hinawakan ang kanyang pisngi, at sumunod dito. Si Alex ay pumasok sa kwarto ni Callisto. Nang makapasok na siya, nakaamoy siya ng halimuyak ng pabango. Sa nagdaang labanan kagabi, si Callisto, si Lynn at Luna ay na-injury. Ngayon sila ay nagpapagaling ng magkakasama sa kwarto ni Callisto. Nang makita nilang dumating si Alex, sila ay tumayo at sumaludo.
Purihin ang pinuno ng palasyo, tatawagin natin siyang Pinunong Alex Ambrose. Maupo kayo, nagmamadali si Alex na lumapit dito, at sumisenyos na maupo sa kama. Kalimutan nyo na ang lahat tungkol sa pinuno. Tawagin ninyo ako na Mr. Alex, katulad ng tawag ninyo sa nakaraan. Si Selena at ang tatlo pang babae ay nabigla, pero sila ay masaya. Kaming tatlo ay na-injury, at hindi ka namin mapaglilangkuran. Mr. Alex, pakiusap patawarin mo kami, wika ni Kalisto. Si Alex ay humisi ng pilyo, alam ko ang gusto mong subukan gawin. Hayaan nyo ako maging katulong nyo ng isang araw. Aasikasuhin ko kayong lahat. Mr. Alex, hindi mo pwedeng gawin iyon. Ang mga babae ay nabigla. Hindi nila pwedeng payagan si Mr. Alex na asikasuhin sila. Si Alex ang pinuno, sila ay mga katulong lamang. Bakit hindi? Habang sinasabi ito ni Alex, ilang mga disipulo ang pumasok sa loob ng kwarto na may dalang orchid soup. Sinabi ni Alex na ilapag ito at pwede nang umalis. Kinuha niya ang isang mangkok at unang nagpunta kay Kalisto. Nasaktan ang kamay mo, wika nito. Susubuan kita. Buksan mo ang inyong bibig, wika ni Alex. Ginawa nito ang iniutos at tinanggap ang unang isinubo ni Alex. At muli, nag-atubili siyang pumayag na subuan. Hindi siya naglakas loob magsalita pa muli. Tinatanggap niya lang ang pagkain na isinusubo nito sa kanyang bibig. Ito ay matamis. Sa totoo lang ito ang pinakamasarap na sabaw na kanyang nakain sa kanyang talambuhay. Pagkatapos maubos ang lahat, siya ay nakaramdam ng mas maginhawa. Sumunod si Luna, at pagkatapos kay Celine. Katulad ni Kalisto sila ay sinubuan ni Alex. Ito ay sobra-sobra para sa mga maidens, pero sila ay na-touch sa pagiging mabuti nito, at nangako na magiging tapat dito, sa buong buhay nila. Walang nagawa si Celeste kundi magselos, habang pinanood ang tatlong maiden na sinubuan ni Alex. Pakiramdam niya siya ay medyo hindi napansin, at nakaramdam ng galit dahil tatlo lang ang ipinadalang soup. Kung may isa pa sana, malamang siya ay susubuan din. Celeste, halika at maupo ka dito. Napatalon siya ng bahagya sa boses ni Alex at naalog sa pananaginip niya ng gising. Si Celeste ay naupo sa kama kasama ang tatlo. Silang apat ay parang mga gintong bulaklak na nakatingin sa kanya. Wala siyang nagawa kundi makita ang mga kagandahan nito habang nakatingin pabalik. Hindi sigurado, sa kanyang iniisip. Bibihira lang ang pagkakataon na kayo ay masaktan, at hindi kayang makipaglaban. Mayroon akong idea, wika niya, at ang mga maiden ay lalong nalito. Mr. Alex, ano ang ibig mong sabihin? Pag-aalalang tanong ni Celeste. Ano ang nangyayari? Hindi ito si Mr. Alex na kilala natin. Tayo ay nasaktan at hindi pa kayang lumaban, para sa kanya. Bakit siya masaya, sa isip nila? Palagi ninyo akong minamasahe. Ngayon, ako naman ang magbibigay ng masahe sa inyong apat, wika niya. Araw-araw ang mga maidens ay naglilingkod at tumutulong sa iba. Ngayon, sa wakas si Alex ay may pagkakataon na pagsilbihan ang mga ito pabalik. Nang si Alex ay mag-alok ng masahe sa kanila, ang apat na babae ay mabilis na tumanggi. Si Alex ang pinuno. Sila dapat ang naglilingkod dito, paano sila papayag na gawin ang kabaliktaran? Ang kanilang gawain ay gagawin sa kanila. Hindi, Mr. Alex, hindi mo ito pwedeng gawin, wika ni Kalisto. Ikaw ang aming pinuno, hindi mo kami pwedeng pagsilbihan. Wika ni Luna sa pagkabigla. Masyado itong nakakahiya, wika ni Celeste na namumula ang mga pisngi. Ako ang inyong pinuno, at ang lahat ng aking sasabihin ay dapat sundin. Ito ay dapat maayos ngayon. Kung sasalungat kayo. Kung gayon, kayo ay hindi sumusunod sa iniuutos ng inyong pinuno, wika ni Alex. Sa pagkakataon ngayon ng apat na babae ay wala nang sinabi pa, sila ay kinakabahan. Hugasan natin ang inyong mga paa. Tumawag si Alex ng dalawang disipulo upang kumuha ng maligamgam na tubig. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.